Hello, good morning po. God is good all the time, and all the time, God is good. Nandito naman po tayo sa si Jesus ang kasama. Atin pong pagbulay-bulaya ng salita ng Diyos. Ito ay kapupulutan ng magandang aral, magagamit na gabay sa pang-araw-araw na buhay. Sa muli, ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña, na nagsasabing, Devotion na! Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Then led the watches bed, Jesus my Savior. Then lady sell the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. It cannot keep its praise, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit, nilalapit ko ang mga anak mo na nanonood, nakikinig. Nawa ay bless mo sila. Nawa ay bigyan mo ng power ang iyong mga salita, O Diyos. At nawa ito ay matimo sa kanilang puso at isipan, patuloy nilang magagamit sa pang-araw-araw nilang buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa community, O Lord Jesus. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa awiting makalangit. Amen. Ayan. Brothers and sisters in Christ, our topic today, He arose. Yan ang ating topic ngayon. Our text from Matthew 28 verse 1 to 10. Ganito po ang sinasabi. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas
sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo at ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Yan. So the resurrection of Jesus Christ, He arose. Bakit kailangang mabuhay si Jesus? Una, upang mapatunayan ng lahat ang sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay. Yaon. Ito rin ang dahilan upang ang pagliligtas ni Jesus ay maging makatuturan o makatutuhanan. Dahil kung siya ay namatay at di nabuhay, ay mawawalan ng saysay ang ating pananampalataya. Sa makatwid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung walang muling pagkabuhay, ang paniniwala na nagliligtas na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay masisira. Nang bumangon si Jesus mula sa mga patay, pinagtibay niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos at ang kanyang gawain, pagbabayad sala, pagtubos, pagkakasundo at kaligtasan. Ang pagkabuhay na muli ay literal, pisikal na pagbangon ng katawan ni Jesus mula sa mga patay. Si Jesus ay inaresto, nilitis at napatunayang nagkasala. Siyempre, kangaroo court naman yung talaga sa pag-aangkin na siya ay isang hari. Ang kanyang katawan ay pinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw o dalawang mga kriminal. Pagkamatay niya, ang katawan ni Jesus ay binalot ng telang lino at inilagay sa isang libingan na may malaking bato. Kinulong sa bukana. Sa ikatlong araw, isang madaling araw ng linggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumunta sa libingan at nakita nilang wala itong laman. Nakaupo na ginulong bato ang isang anghel, nakaupong anghel ng Panginoon, na nagsasabi sa kanila na huwag matakot dahil muling nabuhay si Jesus. Nang umalis ang mga babae upang sabihin sa mga disipulo, sinalubong sila ni Jesucristo at ipinakita sa kanila ang kamay na natusok ng pako. Brothers and sisters in Christ, the Old and the New Testaments speak of the truth of Jesus being raised from death. Jesus testified of His resurrection before He died on the cross, and His disciple witnessed His body after the resurrection. So Jesus arose. Talagang bumangon si Jesus. Pagkatapos ng Sabat, bukang liwayway, ang unang araw ng linggo,
Si Maria Magdalena ay pumunta roon sa libingan at nagkaroon nga ng malakas na lindol sapagkat bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon at pumunta sa libingan. Iginulong ang batong malaki na nakatakip at ang kanyang anyo ay parang kidlat. Sabi nga natin sa binasa natin kanina. Ang kanyang damit ay puting-puti na parang niebe. Ang bantay ay labis na natakot sa kanya kaya't sila ay nanginginig na parang mga patay na tao. So women hurried away from the tomb, afraid yet filled joy, and ran to tell his disciple. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, grasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell to my brothers to go to Galilee. There they will see me." Sa Matthew, yun po yung kaninang teksto na binasa natin, pinapaliwanag lang po natin. So the Old Testament prophecy, sabi po, ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paano ang hamog sa lupa ay magpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Mula po yan sa Isaiah 26 verse 19. Sa pang verse po, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Mula po sa aklat ni Daniel 12 verse 2. Yan. Kaya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi katakataka para sa lahat ng mananampalataya. Ito'y isang kapangyarihang mapapantayan, di mapapantayan ng sinuman. Tanging ang Diyos ang makagagawa ng gayon. Nawa ay napagpala kayo sa munting devotion ito. Alalahanin natin si Jesus, hindi lamang sa panahon ng Semana Santa o Kwaresma, sa halip sa lahat ng panahon. Jesus arose. He arose. Pagpalain tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Brothers and sisters, shout out sa lahat ng may birthdays this Friday, Saturday, and Sunday. Gayon din sa mga nagdiriwang ng wedding anniversary. Yan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw nag-iingat sa iyong abang lingkod at patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa face-to-face, maging sa online, O Panginoon. Aking dinadalangin ang iyong mga anak na nakinig at patuloy na sinasariwa, ninanamnam ang iyong mga salita, O Lord. Nawa ay patuloy na ikaw ang humawak sa kanila, i-guide mo sila sa man sila mapunta, sa tahanan man, sa trabaho man, sa iglesia o sa community, O Lord Jesus. Gayon din, pagpalain mo ang lahat ng may mga birthdays at gayon din ang mga wedding anniversaries this Friday and hanggang sa Sunday. Nawa, O Lord, ay ingatan mo sila at ibuhos ang mayamang pagpapala sa kanila. Layo sa anumang mga karamdaman at sakit at patnubayan sa bawat hakbang ng buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Yan. O ayan mga kapatid, napakinggan natin ang munting devotion sa umagang ito. Yan. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo next Friday. Ito ang inyong devotional leader, Reverend Sunny De La Peña, na nagsasabing, ingatan at pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay. Bye for now. See you next Friday. Bye-bye.